Ang pogi talaga ng mga lalaki na ito. Gusto kong pumili ng para sa akin at na magkaroon naman ng anak ko ng lahing banyaga. Kinikilig na komento ni Jessica kasabay na paghampas ito sa balikat ng walang muwang nakatabi. Kasalukuyan silang nakamasid sa nagagandahang mga kalalakihan na mga bisita ng kanilang amo. Sila Jessica ay pinagpapantasya ng bawat gwapong lalaki sa kanyang paningin. Nagkibit-balikat habang tumatawa si Sofia. Kanina pa pinagpepestahan ng kanyang mga kaibigan ang mga lalaking bisita ng kanyang amo. Mabuti na lang hindi sila nasasaway. Pansamantala siyang isang kasambahay para tumulong sa kanyang mga magulang sa gastusin, lalo na habang tumatagal, mas lumalaki ang bayarin. Ayaw niyang dumagdag sa sakit ng ulo ng mga ito, mas magandang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi sagot ang AFAM sa lahat ng oras. Hanapin mo yung matinong lalaki at mayroong trabaho. Hindi naman kasi porket may asawa ka na gwapo at foreigner ay makakaahon ka na sa buhay. Nabalitaan mo ba yung babaeng pinatay ng asawa? Nakakatakot. Sabat niya sa usapan, hindi naman siya humihiling ng isang AFAM o lalaking napakayaman. Gusto niya ay magkaroon ng mapapangasawa na matino at may pangarap sa buhay. Hindi rin naman kasi madali ang pagbuo ng pamilya. Ayaw naman niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na nararanasan niya. Ito namang si Sofia, ang nega mo talaga mag-isip. Hindi masamang mangarap ng isang gwapong lalaki at AFAM. Pangarap pa lang naman, hindi ko naman susunggaban ka agad. Reklamo ni Jessica para ipagtanggol ang sarili base sa kanyang komento kanina. Wala akong sinabi na susunggaban mo kaagad, kanyang katwiran din. Alam mo, Sophia, kapag masubukan mo, siguro magbabagong pananaw mo. Tignan mo nga, ang gwapo ng mga bisita. Hindi ka man lang ba nakaisip na magkaroon ng kagaya niya sa buong buhay mo? Kahit pangarap o sa panaginip man lang? Sabat ni Tessa. Mukhang natamaan din ito. Wala. Hindi ako mag-aasawa dahil mahirap ang buhay. Kapag siguro maayos sa ang buhay ko, pwede na rin. Sa ngayon, uunahin ko muna ang pamilya ko. Wala pa akong interes sa love life. Sagot niya. Ako, 2 taon na akong lagpas sa kalendaryo. Kaya gusto ko na rin na mag-asawa. Siyempre, sayang naman ang lahi ko. Maganda naman ako. Gusto ko rin na magkaroon ng pamilya. Natatakot ako tumanda na mag-isa sa buhay. Alam naman yun ng nanay at tatay ko. Sabing muli ni Jessica. Sumang-ayon naman si Tessa. Ako, ngayong taon, lagpas na rin ako sa kalendaryo. Balak na rin namin magpakasal ng jowa ko. Kaunting ipon pa at matutupad na rin namin ang kasal na pangarap namin. Sasampa rin kasi si Julio sa barko ulit. Pagbalik niya, magpapakasal na kami. Magkasabay silang dalawa ni Jessica na tumili sa sinabi ni Tessa. Kinikilig para sa kaibigan. Sana all may love life. Kantyaw niya. Kontento naman siya sa buhay niya sa ngayon. Umabot sila ng madaling araw sa pagtatrabaho. Marami pa rin kasi talaga ang tao kahit madaling araw na. Habang patungo siya sa kanyang silid, nakasalubong niya ang isa sa mga bisita. Kaagad niya itong dinaluhan noong makita itong natutumba. Halatang marami nang niinom nito dahil hindi na maayos ang paglalakad. Kung hindi lamang nakasuporta sa pader ay matutumba na. Sir, ayos po ba kayo? Agad niyang tanong sa lalaki. Nasaan si Arthur? Mag-uusap kaming dalawa. Iniwan niya ako roon. Di naman ako lasing. Medyo nahihilo lang ako. Dalhin mo nga ako kay Arthur. Nasing nitong tanong. Nandoon lang siya kanina. Pagkatapos bigla siyang nawala. Nakita ko nandito siya pumunta. Hindi ni Sofia mapigilan ang pagbuntong hininga. Ang daldal ng lalaki at hindi niya mapigilan ang ngiti dahil lasing na nga talaga ito.
Hindi na nga nito kayang sarili na asikasuhin. Hindi ko pa po napapansin si Sir Arthur. Dadaling ko na lang po kayo sa sala. Tapos hahanapin ko siya para sa'yo. Mali po kasi ang pinupuntahan niyo. Hindi siya nandito. Baka po nasa opisina niya o nasa kwarto na. Malalim na po kasi ang gabi. Bahagyang kumunot ang noon nito. Ano? Boyfriend mo si Arthur? Kabit ka pala niya. May asawa na yun. Hindi yan pwede. Alam mong mali ang sumira ng may pamilya. Reklamo nito. Akmang aalis ang lalaki, ngunit mabilis niya ito hinawakan sa braso para pigilan. Gulat ang kanyang mga mata. Mali ito na pagkakaintindi. Hindi ko po boyfriend si Sir Arthur. Bakit mo naman naisip yun? Sabi mo, boyfriend mo si Arthur. Narinig ko sinabi mo kanina. Hindi ako lasing. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Giit pa nito. Wala po ko sinabi na boyfriend ko si Sir Arthur. Malaki ang respeto ko sa mga amo ko. Hindi ko kayang gawin yang iniisip mo. Dadalhin na lang po kita sa guest room. Lasing ka na talaga, sir. Tinulungan niya ang lalaki patungo sa guest room sa unang palapag ng bahay. Mamaya pagkatapos ay hahanapin niya ang kanyang boss para ipaalam. Grabe kasi ang inuman sa labas. Akala naman mauubos ang alak at hindi na sila pwede pang bumalik. Nanlaki ang mga mata niya noong hilahin siya ng lalaki palapit. Hinawakan nito na mahigpit ang braso niya para pigilan siyang makaalis. Nanlaki ang mata niya noong maglapat ang labi nilang dalawa ng lalaki. Hindi alam ni Sofia na ang araw na iyon ang babago sa kanyang buhay. Dahil sa isang mainit na gabi kasama ang bisita ng kanyang amo, walang nangyaring pamimilit. Hindi dahil may nangyari sa kanila ng isang estranghero na lalaki. Noong magising siya sa tabi ng lalaki ay kaagad siyang tumakbo palayo. Ngunit hindi niya inaasahan ng mainit na gabi na iyon ay magbubunga ng isang anghel na mas mabibigay kulay sa kanyang buhay. Sofia, alam mo ba na tuwang-tuwa yung isa naming bisita na umatikman niyang niluto mo? Ang sabi niya ay balak yung kumuha sa'yo ng marami. Masayang balita ni Dolor. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Sofia dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Dolor. Iyon ang dala nitong balita pagbalik. Nagtatrabaho ito sa isang orphanage na mga batang iniwan ng kanilang mga magulang. Ang iba naman ay wala na talagang pamilya. Pagtitinda ng mga pansit at kakanin ang kanyang pangunahing hanap buhay sa ngayon. Minsan ay online selling ng mga damit. Lahat ng racket ay ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Talaga? Mabuti na lang talaga. Sa akin ka umorder ng pagkain. Sabi ko naman sa'yo na ginawa ko talaga ang lahat para maging masarap ang mga paninda ko. Siyempre, mahal na mahal ko talaga ang pagluluto. Pamana kaya ito sa akin ng nanay ko? Masayang sagot niya sa kaibigan. Sumang-ayon kaagad si Dolor. Oo naman, pasasaan pa magkaibigan tayong dalawa. Tulong ko na rin sa'yo yun at sa inaanak ko. Marami rin kayang nagre-rekomenda sa'yo. Sulit ang bayad at abot kaya pa. Gustong-gusto rin kasi ng mga batang luto mo. Kung may pera siguro tayo, isa ka ng magaling na chef ngayon. Masaya naman ako sa buhay ko kahit ganito. Ang pangarap ko para sa sarili ko ay kay Janice na lang. Talagang mahirap ang magkaroon ng pera, tapos hindi pa masarap ang makakain mo. Yun talaga ang motto ni nanay. Kaya pati ako, ganoon din ang ginagawa ko. Dahil kapag nagustuhan nila mga pagkain, ay babalik-balikan na nila. Kaya marami kaming customer. Hinawakan ni Dollar ang kanyang kamay. The best ka talaga. Malay mo, mas lumago pa ang negosyo nyo. At sa susunod, mas palawakin mo ang kalendarya mo para mas maraming tao ang makakain. Balang araw, magiging isang malaking restaurant na ito. Huwag mo kong kalimutan na gawing manager ha. Magaling ako sa ganyan.
Para dagdag income na rin. Nakangiti siya sumang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Pangarap ko rin nga yun eh. Lalo na sa pamilya ko. Siguro kapag nakatapos sa si Janice ay pwede niya akong tulungan sa pinansyal. At kapag lumago ang negosyo ko, kukunin kita. Ikaw lang naman ang kaibigan ko kaya, syempre, hindi kita makakalimutan. Naalala ko pala. Nakalimutan ko lang to sabihin sa'yo. Ano nga ulit yung pangalan ng amo mo dati? Pakiramdam ko kasi, nakita ko sa kung saan. Pamilyar. Masyado talagang maliit ang mundo para sa atin. Natigilan siya. Bigla siyang kinabahan. Ayaw na niyang maalala ang nakaraan niya. Marami ang nagbago dahil sa kanyang nakaraan. Hindi ko alam eh. Pero baka nasa ibang bansa na sila. Baka kapareho ng pangalan. Ang ganda kasi ng pangalan ng amo ko dati. Maingay at kilala. Dahilan niya para hindi na masyado magtanong pa ang kaibigan. Iniiwasan niya ang lahat ng tungkol roon. Hindi sa ayaw niyang pag-usapan kung paano niya nakilalang kaibigan ni Anika dahil rin yun sa ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Nakibit-balikat si Dolor. Tama ka nga siguro. Sabi mo pa, mayaman. Hindi ka na siguro nun makikilala. Ang tagal na kaya nun. At bigla ka lang umalis sa para may ginawa ka. Hindi naman ang boss mo ang tatay, di ba? Nalaki ang mga mata niya. Hoy, may asawa na boss ko, no? Ikaw, Dolor, nakakasakit ka na ha? Hindi ko balak maging kabit sa buong buhay ko. Hinawakan ni Dolor ang kanyang balikat, puno ng paumanhin. Hindi naman. Siyempre wala sa ganda mo ang maging isang kabit. Mabilis ang galaw nitong kinuha ang bag na nakalagay sa isang upuan. May gagawin pa pala ako. Una na ako, Sofia ha. Sabihin mo na lang kay Anika, dumalaw ako. Napailing siya habang pinagmamastan ang papalayo niyang kaibigan. Minsan baliw rin talaga mag-isip. Lumipas ang mga araw niyang tahimik. Mas lalo siyang busy sa kanilang kainan. Nagulat na lamang siya ulit noong bumisita muli si Dolor, ngunit may kasama na itong hindi niya inaasahan na bisita. Sofia, ipapakilala ko nga pala sa si Sir Adam. Siya yung sinasabi ko sa iyo sa orphanage. Gusto ka raw niya na personal na makilala. Kaya sinamahan ko na. Minsan lang raw kasi magkaroon ng oras dahil busy sa kumpanya. Natigilan si Sofia habang nakatingin kay Adam. Hindi niya inaasahan na ang lalaki nilalayuan niya ay makakatagpo niya muli. Masyado talagang maliit ang Pilipinas para sa kanilang dalawa ng lalaki. Katulad ng una nilang pagkikita ay wala namang pinagbago ang lalaki. May asawa na kaya ito? Alanganin siyang tumawa bilang tugon sa kaibigan ni Dolor. Siya bang sinasabi mo? Sigurado ka ba? Lahat naman tayo ay may magugustuhan talagang pagkain kapag natikman natin. Mukhang nabihag mo nga to si Sir Adam. Pinapuntahan pa niya ako sa sekretary niya. Siya yung sinabi ko sa iyo noong pumunta ko rito noong isang araw. Thank you, sir. Masaya ako na marinig yan mula sa iyo. Formal niyang pasasalamat sa lalaki. Tumango ito at tipid na ngumiti. Masarap ka naman talaga magluto. Kaya nagustuhan ko. Noong nalaman ko na may pwesto ka pala rito, kaya dumaan na ako. Mabait at masipag talaga tong kaibigan ko, Sir Adam. Siya nga pala si Sofia. Hindi ba't magandang pangalan niya, sir? Formal niyang nilahad ang nalalamig niya mga kamay sa lalaki. Ikinagagalak ko na makilala kita, sir. Pasensya ka na, hindi ko napaghandaan ang pagbisita mo. Hindi kasi ako sinabi ng kaibigan ko na dadalaw ka. Pasensya na po ulit. Masaya rin ako makita muli, Sofia. Bati ng lalaki pabalik, dahilan para mas lalo siyang natigilan. Nawala ang ngiti niya kasabay ng pagtaas ang kanyang kilay. Excuse me? Ngayon lamang kita nakita. Nagkamali na siguro kayo, sir. Agad niyang naging sagot. Oo nga naman, sir.
Baka nagkamali ka lang. Ilalakad ko ng kaibigan ko pero maganda po talaga yan. Pero nag-iisa lang naman sa buhay namin to si Sofia. Di ka rin niya po kilala. Suporta rin ni Dolores sa kanya. Maging ang kaibigan ay gulat din sa sinabi ng lalaki. Para siyang aatakihin na sa puso dahil sa kabang nararamdaman. Siguro nga nagkamali lang ako. Familiar kasi sa akin ang mukha ng kaibigan mo. Bumaling ito sa kanya kaya naman umayos siya ng tayo. Hindi pa ba tayo nagkita noon, miss? O kung nakita mo na ba ako? Mabilis siyang umiling. Hindi po sir, ngayon lang naman kita nakita. Baka ibang tao talagang sinasabi mo. Mabuti pa at ipagluluto ko po kayo. Ano pong gusto nyo? Pwede ko kayo ipagluto, lalo na kung hindi ka nagmamadali. Medyo matatagalan lang. Dagdag niya para ilihis ang usapan. Hindi na kailangan. Pipili na lang ako sa mga nakanda nyo. Di naman ako magtatagal dahil may importanteng meeting pa akong pupuntahan mamaya. Dumaan lang talaga ako para tignan ang kalendarya mo. Kapag may libre akong oras, ay babalik na lamang ako ulit. Masayang tumili si Dolor kaya naman kaagad niya itong palihim na hinampas. Matamis siyang ngumiti. Sige sir, maupo po kayo. Kami nang bahala sa ni best friend. Umikot ang mga mata niya noong tumalikod sa lalaki. Pinigilan niyang lagyan ng lason ang hinanda niya para sa lalaki. Noong makaalis ang lalaki ay laking pasasalamat niya. Sana ay hindi na ito bumalik pang muli. Sa mga sumunod na araw, mabuti na lang hindi na bumalik si Adam. Kasalukuyan siyang naglilinis sa kusina. Hindi niya mapigilang isipin kung bakit ang liit ng mundo dahil nakita niya ulit si Adam. Mabuti na lamang 3 araw nang lumipas, hindi pa rin ito bumibisita ulit. Ate Sofia! Sigaw ni Janice sang malakas mula sa labas. Nataranta siyang lumabas sa kusina noong marinig ang boses ng kapatid. Humahangos itong lumapit, hinawakan nitong kamay niya. Ano? Ano problema, Janice? Bakit ka sumisigaw? Natataranta niyang tanong. Ate, may pogi kasing customer eh. Hindi ko alam kung English ko dapat kakausapin. Mahina kaya ako roon. Ikaw muna kumausap tapos itanong mo kung you speak Tagalog, sir? Mga ganong linyahan, ate. Sagot na hindi nang mapakali. Mahina siyang humalakhak. Parang may ihina sa suot na shorts ni Janice sa itsura ng mukha nito. Ano ka ba? Kapag nagsalita ka at naintindihan ka, Pilipino yan. Mukha lang ata na foreigner. Ikaw, kuritin ko yung singit mo eh. Kala ko mayroon nang nangyaring masama. Muntik pa akong atakin sa puso dahil sa sigaw mo. Nakamot si Janice sa batok nito. Mukha kasing afam ate. Mag-aasawa na ako noon. Dapat siguro, mag-aral talaga ako ng English. May pag-asa pa naman ako. Malapit na akong makaipon ng pangmatrikula ko. Sabi ko naman kasi sa'yo na kaya ko rito sa kalendarya. Mag-aral ka na. Yun lang ang maibibigay mo sa akin. Kapag nakapagtapos ka naman, ay pwede mo na akong tulungan. Hindi ka naman pabigat sa akin. Mas mabuti na itong mag-ipon muna tayo bago ako pumasok sa school. Dahil kapag nakapos, titigil na naman ako ulit. Gusto ko, tuloy-tuloy na. Kaya habang hindi pa ako nag-aaral, tutulungan na muna kita. Sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo rin lang naman na dalawa. Salamat dahil iniisip mo ko. Masaya niyang sagot. Swerte ko nga na ikaw ang kapatid ko. Nakangiting ginulo ni Sofia ang buhok ng kapatid. Napakabait talaga nito at isang kayamanan niya sa buhay. Ako na nga harap sa customer na sinasabi mo. Maglinis ka na lang doon sa kusina. Hindi ko pa tapos ang ginagawa ko doon. Sumaludo si Janice bago nagparte ang kanilang mga landas. Natigilan si Sofia sa paglapit noong maaninag niya ang pamilyar na mukha ni Adam. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago nilapitan ang lalaki.
Good morning. Anong bibilhin mo? Kaagad na napalingon sa gawin niya si Adam noong siya ay magsalita. Sofia, nandito ka pa. Akala ko ay wala ka dito dahil yung isang babae ang nandito kanina. Kapatid ko yon. Pwede mo namang sabihin sa kanya ang order mo para mabigyan ka na niya. Katulong ko rin naman ang kapatid ko rito. Umaga-umaga, ang init-init na ng ulo mo. Puna nito sa pabirong paraan. Ano ka ba, sir? Umagang-umaga, masaya ang gising ko. Hindi mainit ang ulo. Mali ka. Pagtama niya. Kung hindi lang kita nakita ngayon, sigurado na masayang araw ko. Para ka kasing kabuti na bigla na lang magpapakita. Dagdag niyang bulong sa kanyang isipan. May sinabi ka ba? Walang pagdadalawang isip siyang umiling. Wala po ako sinasabi. Pumili ka na roon ng pagkain mo, tapos dadalhin ko na rin para makakain ka na po. Pasensya na, hindi kita maasikaso masyado. Busy kasi ako sa kusina. Pagkatapos niyang maibigay ang pagkain, naglinis na siya ng bawat mesa. Hinayaan niya ang lalaki kahit nararamdaman niyang pinagmamasdan nito ang bawat ginagawa niya. Hindi niya pinansin si Adam. Pinagpatuloy niya ang paglilinis sa bawat lamesa, ngunit hindi siya lumalayo para pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Si Adam at ang kanyang kapatid na si Janice. Nagustuhan mo ba, Sir Pogi? Si Ate Sofia nagluto niyan na may ingat at pagmamahal. Kaya marami ang bumabalik dito dahil masarap ang luto ni ate. Sana ay bumalik ka rin sa susunod. Masarap talaga ang luto ng ate mo. Mamaya ay magdadala pa ako pag uwi ko. Tugon ni Adam. Tumili si Janice at masayang tumango. Noong dumako ang tingin nito sa gawi niya at na magtama ang mata nilang dalawa, ay nag-thumbs up ito. Talaga, Sir Pogi? Oh, sana bukas bumalik ka. Hindi, dapat araw-araw. Sa linggo ay bawal kami dahil may online selling si ate. Manood ka ng live niya. Add mo siya sa Facebook. Tapos, baka may magustuhan ka. Hindi man yung branded, pero mag-mind ka ha? Pinilig niya ang kanyang ulo. Live selling? Anong binibenta niya online? Nakakunot na mga noong tanong nito kay Janice. Huwag mo nang itanong. At isa pa, hindi rin naman bagay yun sa'yo. Puro yung pambabae. Sigurado naman na kayang bumili ng mga pamilya mo ng mamahalin na damit. Sabat niya sa usapan ng dalawa. Napamewang siya sa harapan ng lalaki. Pinahalata niya ang pagiging masungit at ayaw niya rito. Umangat ang gilid ng labi nito. Bakit? Ayaw mo ba ako maging customer? Paano ba bumili sa live selling mo? Hay nako, Pogi. Mayaman ka nga talaga. Ang gagawin mo lang ay sasabihin mo, mind sa mga napili mo. Tapos ime-message ka ni ate para kumpirmahin at ibigay ang invoice sa mga binili mo. Tapos para mapag-usapan ng delivery at ang bayad mo. Paliwanag ni Janice kay Adam. Pambabae ang binebenta ko. Walang panlalaki dahil naubos na noong isang buwan. Ulit niya. Pwede naman akong bumili. Kaya pa pang babae ang mga tinitinda mo. May kilala naman akong babae. Pwede kong ibigay sa kanila. Ibibigay mo sa girlfriend mo? Hula niya. Umawang ang bibig ni Adam dahil sa sinabi niya. Girlfriend? Mayroon ba akong girlfriend? Wala akong girlfriend. Pero pwede ko naman yun na ibigay sa mga nangangailangan. Maraming tao ang nangangailangan ng damit. Hindi mo ginagawa yun. Diretsahan niyang sagot. Kayang bilhin ng mga tao sa buhay mo ang masigit na mahal at maganda na damit. Mga branded at mga sinusuot na mga sikat na artista ng gamit. Ngumisi itong si Adam. Bakit alam mo ang tungkol sa buhay ko? Akala ko ba ay hindi mo ako kilala? Dahil hindi mo rin naman ako pinapansin kanina. Pasensya na, sir. May ginagawa lang po ako.
Magsasara na rin kami. Kung hindi mo po mamasamain, ay pakibilisan na ang pagkain mo. Ate Sofia, mamaya pa tayo magsasara. Anong ibig mo sabihin? Masama ang ganyan. Hindi ba sabi ni nanay, dapat sa mga customer ay inaalagaan, no? Saway sa kanya ni Janice. Tingin pa lang ng babae ay parang pinapagalitan na siya nito. Hindi lang talaga alam ni Janice na ito ang ama ni Anika. Mas mabuti rin na hindi nito alam dahil baka ay madulas ito at masabi pa kay Adam. Hinila siya palayo ni Janice sa lalaki bago niya ito kinausap ng palihim. Ate naman, bakit ba galit ka sa kanya? Puna kaagad ni Janice. Hindi mo alam ang pinupunto ko, Janice. Hindi pa ngayon ang tamang oras para malaman mong lahat. Basta maniwala ka na lang sa akin. Mas mabuti na yung umiwas tayo sa gulo kaysa nilalapitan natin. Kung galit ka sa kanya, ipagpaliban mo muna. Wala naman kasing ginagawa sa'yo yung tao. Ako na ang haharap dahil palagi mo naman na sinusungitan. Baka sabihin ng ibang kumakain na masama ang ugali mo at lilipat sila ng ibang kainan dahil doon. Ang tawag doon, ate, customer service. Araw-araw ay pabalik-balik si Adam sa kanilang kalendarya. Hindi niya alam kung wala ba itong trabaho o wala lamang na magawa sa buhay. Kasalukuyan niyang kasama ngayon ang lalaki sa pamimili ng mga paninda niya. Ito ang nagpresenta na samahan siya at gamitin nila ang sasakyan nitong Hilux. Tulungan mo ko sa pamimili ng mga gulay. Piliin mo yung maganda ha at yung sariwa. Matagal na napatitig sa kanya si Adam. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit? Mayroon bang problema? Hindi ako marunong pumili ng mga gulay. Sasama na lang ako sa iyo, Sofia. Ay, oo na. Basta, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Kapag nawala ka sa tabi ko, hindi ko alam kung saan ka hahagilapin. Sumaludo si Adam parang isang masunurin na bata. Yes po, Master. Noong makabalik sila, kaagad na nagpaalam si Adam na aalis. Thank you sa pagsama sa akin. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Paalala nito. Nakangiti siyang tumango. Pagpasok niya sa loob ng kalendarya, nagulat siya noong hilahin siya bigla ng kung sino. Ate, ano? Ngayon alam ko na kung bakit ayaw na ayaw sa kanya. Siya ba ang tatay ni Anika? Tanong ni Janice. Oo, siya ang tatay ni Anika. Amin niya at pagkatapos ay napayuko. Suminghap ang dalawa, mukhang hindi makapaniwala. Siya ang daddy ni Anika? Best friend! Sinabi ko sa kanya ang bahay mo. Huwag kang magugulat kung nandiyan na siya sa pinto niyo ha. Iharap mo na lang ang inaanak ko. Tapos sabay sabing, Adam, anak nating dalawa. Kay pogi talagang lalaki ay! Umawang ang bibig niya. Dolor, bakit mo sinabi? Hindi niya pwedeng malaman na may anak kaming dalawa. Baka pumunta talaga siya sa bahay namin. Dandoon palagi ang anak ko. Hindi ko sinabi na mayroon kang anak. Bahay mo lang talaga, Sofia. Binigyan kasi ako ng isang sako ng bigas eh. Sayang naman. Tsaka, sponsor talaga siya sa charity kung saan ako nagtatrabaho. Sorry pero hindi naman kita pinagpalit sa isang sako na bigas. Pero ginawa mo pa rin. Pinagpalit mo ko sa isang sako ng bigas. Patuloy niyang reklamo. Hati na lang tayo ha. Huwag ka na magalit. Ate, ako na ang bahala na kumuha sa bahay ni Ate Dollar ng bigas. Kaya pala maganda si Anika. Pogi talaga ang tatay. Hagik-hik ni Janice. Masama ni Sofia na tinignan si Janice. Isa ka pa. Puro ka rin Sir Pogi. Ginayuman na yata kayo ni Adam. Hindi na kayo matigil kakabanggit ng pangalan niya. Kulang na lang ay sabihin nyo na dito na si Adam tumira dahil palagi niyong bukang bibig. Ay naku ate, sino ba naman ang hindi masasanay?
Halos andito na nakatira si Sir Pogi. Ito na yata ang pangalawang bahay niya. Malaki na rin ang naitulong niya sa atin. At palagi niyang napapasaya ang mga nandito. Hindi ko talaga alam bakit ang init ng dugo mo sa kanya. Mabait naman yung tao sa'yo. Umirap siya. Hindi palagi mainit ang ulo ko kay Adam. Baka sabihin niya, sinasamantalan natin kabaitan niya. Ayaw ko lang na mayroon siyang isumbat sa atin. Hindi mo ba inisip kung bakit ito ginagawa? Napasa po si Janice sa noon nito. Ikaw talaga ate. Wala kang tiwala sa mga lalaki. Malinis naman ang intensyon niya. Ikaw ang balak no na gayumahin. Sold na naman ang live selling natin. Salamat kay Sir Pogi nung isang araw. Sa tingin ko nga, may gusto siya sa'yo. Baka naman gustong humingi ng pangalawang pagkakataon sa'yo. Ako nga nagulat ako noong tinatawagan ako ng sekretary niya. Kinikilig pa ako at support ako sa'yo. Paano kung alam talaga niya ate? Pero gumagawa siya ngayon ng paraan para mapalapit sa'yo. Hay, tigilan niyo ako dalawa. Ikaw Janice, kunin mo yung kukunin mo tapos sunduin mo na si Anika. Iniwan niya ang kaibigan at ang kapatid. Noong umalis si Janice at si Dollar, naghanda naman siya ng pagkain para sa pagdating ng anak niya ay mayroon na itong makain pagdating galing sa school. Napapagod siya sa dami na nangyari sa buhay niya. Sumunod na araw ay hindi siya nagbukas dahil masama ng pakiramdam niya. Naisip niya munang magpahinga. Hindi rin kasi kaya kung si Janice lamang ang magbabantay sa kalendarya. Noong mayroong kumatok sa pinto, kaagad siyang dumiretso sa pinto para pagbuksan. Nalaki ang mga mata niya noong pagbukas niya ng pinto, pumungad sa kanya ang nakangiting si Adam. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Sa lalaki. Kukunin ko yung mga pinamili ko. Naningkit ang kanyang mga mata. Pwede ko naman na ihatid na lang sa'yo. Hindi mo kailangang pumunta sa bahay namin. Bakit? Excited ka? May pagbibigyan ka ba ng mga gamit na binili mo? Ibibigay ko kay mommy. Sa kaibigan ko. Hindi ko naman yun bibilhin kung hindi ko naman kailangan. Hindi ba sabi mo sa akin ay huwag gumastos ng sobra? Nakikinig naman ako sa'yo, ma'am. Ibibigay mo sa girlfriend mo? Mabilis itong umiling. Wala nga akong girlfriend. Ikaw, gusto mong isuot? Ibibigay ko sa yung iba. Hindi ko kailangan ng damit. Marami naman akong damit na pwede ko isuot. Umuwi ka na, Adam. Marami pa akong gagawin. At hindi ka na welcome dito sa bahay namin. Pagtataboy niya sa lalaki. Mama! Natigilan siya noong marinig ang boses ni Anika na tinatawag ang pangalan niya. Nakita niya ito mula sa likod ni Adam. Kaagad din na napalingaw si Adam noong marinig ang boses ni Anika. Hindi siya nakagalaw noong tumakbo palapit si Anika sa kanila ni Adam. Inosente at mapanuri ang mga mata nito. Sofia, sino ang ama ng batang to? Bakit magkamukha kaming dalawa? Sabi mo hindi kami magkakilala. Napalunok siya. Sorry, Adam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ikaw ang babae na kasama ko noon. Kaya ka nawawala noong pinatawag lahat ng kasambahay. Kasi natatakot ako. Malaki ang kasalanan ko. Hindi kasalanan ang anak ko, Sofia. Alam ko na mayroon din akong pagkakamali. Ngunit wag mong ipagkait sa akin na maging ama sa anak ko. Napayuko siya dahil sa mga sinabi ni Adam. Ikaw po ang daddy ko? Hindi ka po joke lang? Daddy talaga kita? Hindi ka po kaibigan ni Mama? Asawa mo siya? Ma, bakit hindi ko po alam? Ako na lang po siguro hindi nakakaalam. Nandito ka na po pala sa harapan ko. Hindi ko lang alam. Parang umurong ang kanyang mga luha dahil sa sinabi ng kanyang anak. Noong lumipat ang tingin niya kay Adam, bakas ang pagkamangha sa mata.
Hindi na nawala ang ngiti nito kahit malungkot. Yes, anak. I'm sorry, baby. Mahigpit na yumakap si Anika kay Adam. Malakas itong humagulhol. Bakit po ang tagal mo? At ngayon ka lang bumalik? Nagtatago ba sa malayo para mayaman na tayo? Daddy, bakit iniwan mo pa kami? Ilang birthday ko pero wala ka. Sorry, baby. Babawi ako sa'yo. Hindi sinasadya ni Daddy na hindi pumunta sa mga birthday mo. Ilan na po ba ang pera natin? Curious itong tanong sa ama. Marami na tayong pera. Kaya huwag ka nang umiyak. Pwede na natin nabilhin lahat ng gusto mo. Hindi ko naman po gusto ng pera. Gusto ko lang naman po nandito ka. At si mama sa tabi ko. Ayaw po kitang umalis. Magtitinda rin po ako para may pera tayo. Para hindi mo pa po kailangan na umalis pa at magtungo sa malayong lugar. Emosyonal nitong sagot. Mas lalong lumakas ang sarili niyang pagkikpi. Nakita niya ang pagpatak ng luha ni Adam. Ang sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako papayag na magtinda ka. Singit niya. Hindi rin naman ako papayag na magtinda ka, anak. Andito na ako, oh. Hindi na ako aalis. Lahat ng gagawin mo, nandito na ako. Mahal niyo po ba ako? Mahal na mahal kita. Kahit ngayon mo pa lang ako nakikita, mahal na kita. Ikaw lang ang prinsesa ko. Bakit naman kita hindi mamahalin? Ang sabi ng mga kaibigan ko, wala akong daddy dahil hindi mo ko mahal. Lumuhod siya para magkapantay sila ni Anika. Kung ano man ang sinabi nila, hindi yun totoo. Mahindi lang nakapagkasunduan kami ni daddy mo. Kasalanan ko yun, anak. Wag na wag mong iisipin na hindi ka niya mahal. Kapag malaki ka na, mas ipapaliwanag ko sa'yo. Ayos na po ba kayo? Umaasang sagot nito. Pinunasan ni Adam ang luha ni Anika. Ayos na kaming dalawa ng mami mo. Tama ang sinabi niya. Ipapakita natin sa mga kaibigan mo na mali ang iniisip nila. Kapag inaway po natin sila, katulad na po nila tayo? Niyakap niya na mahigpit ang anak. Kaagad naman itong sumubsob sa kanyang dibdib. Napalingon siya kay Adam noong dumako ito sa yakapan nila. Thank you, Sofia. Walang kahit anong salita ang magpapaliwanag kung gaano ako kasaya. Kung gaano mo ko binuo ang buhay ko. Wait po! Naiipit ako! Tili ni Anika na nagpatigil sa kanila. Pinunasan niya ang mga luha at natatawang bumitaw sa yakap. Sorry, anak. Sana po wala nang aalis. Wala na tayong iwanan. Hindi na ako aalis, Anika. Nandito ako palagi sa tabi niyo ng mama mo. Pasensya ka na kung matagal ako nawala. Hindi alam ni Daddy. Mahinang sagot ni Adam sa bata. May kasalanan din naman ako sa nangyari. Hindi na dapat tayo magsisihan sa mga bagay na tapos na. Wala na tayong magagawa. Bawal po mag-away dahil mahal ang bigas ngayon. Hirit ni Anika. Malawak talaga itong mag-isip minsan. Nakakalimutan niya kung ilang taon pa lang ito. Maagang namulat ang anak niya sa realidad ng buhay. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya hinahayaan na hindi ni Anika ma-enjoy ang kanyang pagiging bata. Lumipas ang mga araw nila bilang isang buong pamilya. Mas binuksan niya ang kanyang puso para kay Adam. Ginagawa nito ang lahat para bumawi kay Anika. Palagi itong may oras sa bata. Napapansin niya rin na ang kakaiba sa mga ngiti ng anak niya, mas lalo itong naging masigla at excited na umuwi. Mama! Daddy! Nakangiti niya sinalubong ang kanyang anak. Sa pinto pa lang halata ang saya nito habang tinatawag silang dalawa ni Adam. Tignan mo nga ang anak natin, no? Nakangiti niyang utos sa lalaki. Nasa likod niya ito, nakasunod. Mukhang masaya ang prinsesa ko, ha. Abot langit ang ngiti mo.
Kahit sa malayo nakikita ko. Komento ni Adam. May chismis ako, Daddy. Narinig niya ang magiliw na sagot ni Anika sa ama. Noong bumalik si Adam, buhat na nito si Anika na mayroong malaking ngiti. Kaagad siya lumapit para halikan sa pisngi ang anak. Anong chismis na naman yan? Tanong niya rito. Noong maibaba ni Adam si Anika, kaagad itong umupo sa upuan. Sa harapan nilang dalawa ni Adam, nakatuon naman ang kanilang atensyon dito. Alam niyo po, sabi ng mga kaibigan ko, ay kaya raw maganda ako dahil maganda rin ang mga magulang ko. Tapos sabi nila mukha raw si Daddy na foreigner. Kaya iyon, yaya po nila. Nauhulog raw po ang panty kapag hinahatid ako ni Daddy. Humihigik si Anika sa tuwa habang nagkakwento. Umawang ang bibig niya. Ano nga ulit, anak? Tapos sabi nila mukha raw si Daddy na foreigner. Kaya iyon, yaya po nila. Nauhulog raw po ang panty kapag hinahatid ako ni Daddy. Ganoon nga, Mama. Ulit talaga nito sa mismong sinabi nito kanina. Anak, wag mo nang ulitin dahil nagsiselos ang mama mo. Natatawang saad ni Adam. Masama ang tingin na pinukol niya sa lalaki. Kinurot niya ang tagiliran nito na mayroong panggigigil. Tuwang-tuwa ka pa sa kwento ng anak mo, Adam. Talaga lang ha? Mama, masama ba yun? Maluwag lang siguro ang garter ng panty ng yayo ng classmate ko. Ikaw po, hindi po ba mahuhulog ang panty mo kapag nandito si Daddy? Inosenteng tanong pa nito. Mas lalong umawang ang kanyang bibig. Namula ang kanyang bibig. Humalakak naman ng malakas si Adam. Anak, kapag maluwag ang garter ng panty ni Mommy, bibilhan na lang natin siya. Adam, huwag mo nang patulan ang sinasabi ng bata. Alam mo na nga na mali eh. At isa pa, hindi maluwag ang garter ng panty ko. May nakita ka bang nauhulog kapag nagkasama tayong dalawa? Mahaba niyang reklamo. Huwag ka pong magalit, Mama. Pinala ko naman na po ang lastiko ko para ipigay sa classmate ko. Itali na lang po nila para hindi na po mahulog. Inosenteng sagot pa rin ni Anika. Hindi na anak, hindi yun ganoon. Huwag mo yun na ipinagsasabi sa ibang tao dahil bad yun. Sabihin mo rin ang mga classmate mo na bad ang ganoon. Ang mahulog po ng panty? Anika? Magpagbabanta niya na tawag. May iba pa naman po ako na kwento, Mama. Huwag ka po magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Sa daddy mo lang. Nakangiti niya sagot. Si Adam naman ngayon ang umawang ang bibig. Sofia, bakit galit ka? Pumasok ka raw sa kwarto mo, Anika. Magpalit ka na ng damit mo dahil kakain na tayo ng hapunan. Inismira ni Sofia si Adam noong tuluyan nang mawala sa paningin na lang dalawa si Anika para magbihis. Bumalik siya sa kusina para mag-ayos ng pagkain. Bakit ka nagagalit sa akin? Masuyong tanong ni Adam sa kanya. Gustong gusto mo talaga na marami ang nagkakagusto sa'yo. At isa pa, hindi mo dapat hinayaan si Anika ng ganoon. Hindi ko siya tinuruan dahil masyado siyang inosente para doon. At saka, ang bata pa niya. Biruan lamang yon. At isa pa, hindi ko naman gusto na nagugustuhan nila ako. Wala akong pakialam doon dahil ikaw lang naman ang gusto ko. Kahit hindi ka na magpanty, mahal pa rin kita. Ewan ko sa'yo. Asik niya. Ang mga ganoon na biruan ng matatanda. Hindi niya natuloy alam kung saan siya nagagalit. Biruan nga lamang yun dahil gwapo sa paningin nila si Adam. O nagagalit siya dahil pati ang simpleng paghatid dito sa anak nila ay maraming nagkakagusto rito. Magbabalot na ako sa tuwing ihahatid kong anak natin. O kaya naman magsusuot na ako ng damit na may pangalan ko para hindi na nila ako pagkaguluhan pa. Umikot ang mga mata niya. Hindi mo naman kailangan na gawin yun. Akin ka naman talaga. Hindi rin ako papayag na makuha ka ng iba pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin.
Ngumisi si Adam. Ang cute mo talaga magalit. Kwento lang yun ng bata. Hindi naman yata yung totoo. Pangit ka tawag mo sa akin eh. Talaga ba? Mukhang kasalanan ko pa talaga ngayon. Hindi po ako makikipag-away. Wala ka namang kasalanan. Ganoon mo lang talaga ako kamahal. Pero ayos lang naman, lahat ng bagay na tungkol sa'yo ay nasanay na ako mahalin, Nin. Bolero ka talaga? Asik niya sa lalaki. Tumalikod mula siya para itago ang namumulang muka. Noong bumalik si Anika, sabay silang kumain. Alam mo ba, Mama? Yung mga umaaway sa akin noon dahil wala akong daddy, friends na kami ngayon. Pero hindi ko naman pinagpapalit ang ibang kaibigan ko kasi sila kahit wala akong daddy noong kaibigan na nila ako. Hindi ba tama naman po? Tumingin si Anika sa kanilang dalawa ni Adam. Nakangiti siyang tumango rito para kumpirmahin. Oo naman anak. Yung bago mo na kaibigan, di naman masama na naging kaibigan mo sila. Pero wag mo lang kalimutan yung una mong kaibigan. Kasi sila, hindi nila tinitignan kung kulang ka. Kaya po ba sabi palagi ni Daddy binuo mo ko? Siniko niya ang lalaki para ito ang magpaliwanag sa bata. Kayong dalawa ng mami mo. Very good, Daddy! Tuwang-tuwang komento nito. Ano pa ang iba mong kwento? Ayun na nga, Mami. Yung teacher ko buntis na raw. Pero, Tinignan silang dalawa ni Adam na seryoso. May pagkachismosa rin pala talaga ang anak niya. Ano baby? may asawa naman si teacher ko. Pero baka kasi mapalitan na siya noong teacher namin na masungit. Ayaw ko po sa kanya. Nakakatakot. Di naman po siya nagtuturo ng maayos. Kapag may ginawa sa iyong masama, sabi mo kagad sa amin. Napakamot si Anika at napanguso. Mami, pwede po ba tulungan niyo muna ako mag-pray na sana hindi po siyang teacher ko? Humalakhak si Sofia dahil sa sinabi ng anak, hindi talaga may iwasan ang masungit na teacher. Minsan di pa nagtuturo na maayos at namamalo. Tutulungan kita mag-pray. Pagpapanatag niya sa loob ng bata. Ikaw rin, Daddy. Mas maraming prayers, mas maririnig ni Lord. Binuhat ni Adam si Anika at pinaupo sa kandungan. Baby, hindi naman lahat ng teacher ay sobrang sama talaga. Mabait din yung teacher mo. Kapag masungit, show her love. Hindi kasi lahat ng tao mabait. Minsan kapag alam natin na makakasama sa atin, kailangan talaga natin na iwasan. At isa pa, mga bata pa sila. Kailangan na mahabang pasensya at pag-iintindi. Nagsasalita pa sana si Sofia, ngunit hindi niya tinuloy. Linipat niya na lamang ang tingin kay Anika na busy sa pagdadasal. Sumunod na araw, dumating ang araw na palagi niyang iniisip. Kanina pa siya hindi mapakali dahil pupunta silang tatlo sa bahay nila Adam. Gusto silang makita ng mga magulang nito. Natatakot siya sa sasabihin ng mga ito kung tatanggapin ba nila si Anika bilang apo. Hindi niya rin kaya bilang isa na mayroong marinig na masamang sinasabi tungkol sa kanyang anak. Napalingon siya kay Adam noong naramdaman niya ang malambot na kamay nitong hinahaplos ang kamay niya para mabawasan ang kabang nararamdaman. Kinakabahan ka ba? Siyempre kinakabahan ako. Ngayon ko lang makikita ang mga magulang niyo. Iniisip ko na baka hindi nila ako magustuhan at mas lalong hindi nila magustuhan si Anika. Ayaw kong marinig ang lahat ng yun. Puno ng assurance na ngumiti si Adam. Ano ka ba? Hindi mo naririnig na hindi kayo gusto ni Mommy at Daddy. Hindi mangyayari yun. Pamilya mo pa rin sila. Importante ang sasabihin nila tungkol sa ating dalawa. Giit niya. Importante man ang sasabihin nila pero hindi pwede na gawin na nila yung paraan para magsalita ng masama tungkol sa'yo. Hindi natin sila mapipigilan kung yun man ang isipin nila. Ilang taon mo na hindi nakilala si Anika
At hindi naman talaga tayo magkarelasyon. Seryoso niyang sagot. Marami ang bumabagabag sa isipan niya. Simula noong sabihin ni Adam na nais silang makita ng mga magulang nito. Huminga siya ng malalim noong tumigil ang sasakyan sa harapan ng isang magarbong mansyon. Tumingin siya kay Adam na nagmamaneho, bago kay Anika na natutulog sa backseat. Napagod ito sa biyahe kaya nakatulog. Anong sasabihin natin sa mga magulang mo? Nagpakawala si Adam ng isang malalim na buntong hininga. Kapag nagtanong sila, sasagutin ko. Hindi na nila tayo mapipigilan kung ano man ang gusto nilang mangyari. At kapag nagtanong sila kung paano tayong dalawa nagkakilala, sabihin ko na love at first sight ako sa iyo. Kaya gumawa kaagad tayo ng bata. Tapos sa buo nating dalawa si Anika. kaagad na sumama ang itsura ng kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Hindi niya napigilan ng kanyang mga kamay na hampasin ang braso nito. Humalakhak si Adam habang pinupukol niya ito ng masamang tingin. Dati ka bang adik, Adam? Inis niyang asik. Hindi na nga ako mapakali. Nakuha mo pa talaga magbiro ng ganyan. Ano ka ba? Pinapagaan ko lang naman ang loob mo. Kanina ka pa mukhang may ihi sa suot mo. Kapag nakilala mo ang mga magulang ko, baka ipagpalit mo na ako. Napailing na lamang siya. Noong makalabas siya sa sasakyan, kinuha ni Adam si Anika sa backseat. Nagising din naman ito kaagad. Nakita niya kung paano ito mamangha sa paligid, lalo na sa malaking mansyon na nasa kanilang harapan. Naging siya ay mangharin. Mas lalo lamang niya napagtanto kung gaano kalayo ang agwat nilang dalawa ng lalaki. Noong makapasok sila, kaagad niyang nakita ang dalawang taong naghihintay sa kanilang pamilya. Isang lalaki at babae na batid niyang mga magulang ni Adam. Ito na ba ang apo ko? Ang gandang bata! Masayang komento ng ginang. Kayo po ba ang lola ko? Ang ganda mo naman po. Mana ka po sa akin. Bibong sabi ni Anika. Mas lalong natuwa ang ginang sa kanyang anak. Siya naman na hindi mapakali habang hawak ang damit ni Adam. Nakatingin kasi ang ama ng lalaki sa kanya. Dad, si Sofia po ang ina ng anak ko. Magiging asawa ko na rin po. Magalang na pakilala ng lalaki sa kanya. Lumunok siya ng sariling laway. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, parang kakawala sa kanyang dibdib dahil sa nararamdaman na kaba. Magandang umaga po, formal niyang bate. Hindi mo sinabi na babalik ka na mayroong anak, Adam. Wala ka namang asawa noon. At ano ito? Nakabuntis ka na hindi pa kayo kasal? Seryoso nitong tugon. Hindi ka namin pinalaki na ganito. Natahimik siya at hindi nakasagot sa matanda. Base pa lamang sa pananalita nito, mukhang ayaw na nito sa kanya. Mas lalo siyang nasaktan dahil hindi nga siya matatanggap ng mga magulang ni Adam. Dad, wag sa harapan ng mag-ina ko. Seryosong naging sagot din ni Adam sa ama. At bakit naman? Anong plano mo? Masungit pa nitong dagdag sa sinabi nito. Nagagalit po ba kayo? Ayaw mo po ba sa amin? Mahinang singit ni Anika. Kung hindi niyo ako gusto para sa anak ko, naiintindihan ko kayo. Hindi ko ipipilit ang sarili ko at lalong malaki po ang respeto ko sa inyo. Dahil mga magulang kayo ni Adam. Ayos lang na pagsalitaan niyo ako pero wag sa anak ko. Hindi ko gusto marinig niya kung ano man ang sasabihin niyo tungkol sa akin, tungkol sa amin. Nanlaki ang mga mata niya noong hampasin ng ginang ang asawa nito. Masama ang tingin nitong pinupukol. Anong drama yan, Jovan? Ikaw itong napaka-excited noong malaman na magkakaroon ka ng apo. Tapos ngayon naman, kung ano-ano ang sinasabi mo. Baka isipin ng bata na ayaw mo sa kanya. Matutulog ka talaga sa labas ng bahay. Pahabol pang banta ng ginang sa asawa. Umawang ang bibig niya noong sumimangot ang matandang lalaki. Nakangiwi itong humalakhak. Ito namang asawa ko,
Hindi mabiro. Alam mo naman na takot akong matulog sa labas ng bahay. Tila nakahinga siya na maluwag noong marinig ang mapagbiro nitong boses. Nagbago ang paniniwala niya. Nakakatawa ka po, Lolo. Malamig po sa labas at kakainin ka po ng lamok. Mag-sorry ka na lang po kay Lola at sabihin mo sa kanya, I love you. Ganyan pong ginagawa ko para hindi na magalit si Mama. Magiling na sagot ni Anika sa inosenteng bata. Oh, ano Jovan? Makinig ka sa turo ng apo natin. Baka magbago pang isip ko at sa tabi pa kita matulog. Dad, gawin mo na. Makinig ka sa anak ko dahil baka matulog ka sa labas. Gatong pa ni Adam. Humagikik si Anika. Masayang masaya itong pinagkakatuwaan nila ang ama ni Adam. Hindi niya alam na ganito kakulit ang mga magulang nito. Masyado lang niyang inisip na hindi siya kailanman magugustuhan ng mga magulang nito dahil sa estado niya sa buhay. Kaya pala lumaki si Adam na mabait. Pero baliw ko minsan dahil sa mga magulang nito nagmana. I'm sorry, Imelda. I love you and our family. Hindi naman ako nagsusungit. Sinusubukan ko lang naman. Anong sinusubukan? Nag-practice nga tayo paano magugustuhan itong asawa at anak ni Adam. Ikaw pala itong hindi nakikinig. Bakit sa akin ka humihingi na sorry? Makaisipin ng manugang mo na ayaw mo sa kanya. Sa kanya ka dapat mag-sorry. Asik ng ginang. Ngumiti siya noong lumipat ang luging mukha ng matanda sa kanya. Pasensya ka na, Iha. Hindi ganoon ang intensyon kong iparating sa'yo. Welcome ka sa pamilya namin. Walang anuman po. Sa totoo lang, akala ko talaga ay hindi niyo ako matatanggap para sa anak niyo. Hindi po kami mayaman. Wala kaming mabibigay sa inyo. At alam ko naman na may gusto kayong ipare sa anak niyo. Huwag mong ibaba ang tingin mo sa sarili mo. Hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. May gusto kaming ipare sa anak namin, pero matagal na iyon. Wala naman kasing nagtatagal dahil masama talaga ang ugaling nitong si Adam. Singit ng ginang. Hindi po bad ang daddy ko. Best daddy kaya siya. Singit ni Anika na pinagtatanggol ang ama. Nagtawanan sila dahil roon. Baby, doon ka muna sa labas. Mag-uusap lang kaming mga matatanda. Noong maibaba ng ginang si Anika, kaagad itong tumakbo patungo sa loob, katulad ng sinabi ni Adam. Si Adam ang panganay ko, kaya inaasahan ko na siya ang magmamana ng mga business namin. Walang anumang gusto na humawak sa business namin sa ibang anak ko. Hindi naman ako tutos sa inyo, kahit ako noon pinaglaban ko talaga itong si Imelda. Hindi naman kasi siya ang gusto para sa akin ng mga magulang ko. Ayaw ko na iparanas yun kay Adam. Thanks, Dad. Ipaglalaban ko rin talaga mag-ina ko. Hindi ko rin naman pababayaan ang kumpanya. Mag-aasawa lang ako na hindi baldado. Ako po ang pipilit sa kanya na pumasok kapag tinatamad siya. Hirit niya. Natawa ang mag-asawa. Ayos lang talaga ang paminsan-minsan na hindi pagpasok sa trabaho. Kumpara rin naman sa pamilya nyo. Pinapahalagaan ko talaga ang pamilya namin. Sigurado na iyon ang naipamana ko sa kanilang magkapatid. Dad, pinapasaya mo talaga ako ngayon. Biglang sabi ni Adam. Hindi niya mapigilan ang sariling kurutin ang lalaki. Sofia naman, napakasadista mo talaga. Reklamo ng lalaki. Huwag kang magpa-baby sa asawa mo sa harapan namin, Adam. Naiiyak ako dahil parang dati, ang liit-liit mo pa. Noong nakaraang buwan ay wala kang balak para sa buhay ko. Pinahira ng ginang ang nagbabadya nitong luha. Ang bilis talaga ng panahon. Parang natulog lang ako at pagising ko, malalaki na ang anak natin at may apo na. Baka nga tulog ka noon, Dad. Hirit din ni Adam. Hindi niya mapigilan ang sarili na hinampas niya ang balikat ng lalaki. Iba naman ang iniisip mo? Puro yata yung kapilyuhan? Saway niya sa lalaki. Halina kayong dalawa sa loob.
Naghihintay ang mga bata. Yakag pa ng ginang. Hinawakan ni Adam ang kamay niya habang papasok sila sa loob ng magarbo nilang mansyon. Marami na siyang nakita na magandang masyon, ngunit mas bigatin at kumikinang na parang ginto ang bawat sulok. Hindi niya mapigilan ang pagkamangha. Pagpasok, narinig niya kaagad ang bibong boses ni Anika. May mami at daddy ako. Ipapakilala ko sila sa inyo mamaya. Kausap sila ni Lola at ni Lolo. May mga laruan din ako sa bahay namin. Pinili ni mami at daddy. Dapat dinala mong laruan mo rito. Hindi ko kasi alam na nandito kayo. Sa susunod, magpapaalam ako kay mami at daddy. Kids, nandito ang tita at tito nyo. Batiin niyo sila. Lumiwanag ang mukha ni Anika. Kaagad itong nagtatatalon at tumakbo palapit sa kanilang dalawa ni Adam. Nakaagad naman itong binuhat. Daddy, gusto ka raw nilang makilala. Sabi ko pa naman ang pogi mo, pero sabi nila mas pogi raw daddy nila. Ngumusta si Anika habang nagsusumbong sa ama. Magkakamukha naman kami ng mga daddy nila. Kailangan kasi anak, secret lang natin na ako ang pinakapogi sa kanila para hindi nila tayo mahalata. Ikaw ha, kung ano-ano ang tinuturo mo kay Anika. Natigilan sila sa pagbabangayan noong makita ang paglapit ng mga bata. Nagulat pa siya noong nagmano sa kanya at kay Adam ang mga ito. Hello po tito at tita, ako po si Ramen. Pakilala ng batang lalaki. Ako naman po si Milk. Pakilala rin ng batang pinakamaliit sa lahat. Ako si Milo. Pakilala ng pinakamatangkad na lalaki sa lahat. Hindi niya mapigilan na mapangiti sa mga pangalan ng bata. Talagang gusto magtayo ni kuya ng tindahan ah. Natatawang saad ni Adam. Hindi po, tito. Si mami po ang gusto. Triplets silang magkakapatid. Sofia, mga anak ni Jace. Wala silang mag-asawa ngayon dahil may pinuntahan. Sa amin na iwan ang mga apo ko dahil wala silang kasama. Hindi niya mapigil ang mamangha. Triplets po sila? Ngayon lang ako may nakilalang triplets. Dahil bihira rin naman po yun ngayong panahon. Tita, bakit po si Anika isa lang? Curious sa tanong ni Milk. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon na si Anika ng kapatid sa susunod. Wait niyo lang ha. Sabat ni Adam na kinagulat niya. Suminghap ang mag-asawa, halatang nagulat. Buntis ba ulit si Sofia? Mabilis silang umiling. Naku tita, hindi po ako buntis. Naisip lang naman yun ni Adam. Kung ano-ano kasing nasa isip nito eh. Napatango ang mag-asawa. Akala ko naman ay totoong magkakaroon na kayo ulit ng kasunod ni Anika. Okay lang naman po yun. Sabat ni Anika para ipagtanggol ang ama. Magkasundo talaga ang dalawa. Minsan ay sabay itong sakit sa ulo niya. Binaba ito ni Adam, bumalik na rin ang mga bata sa paglalaro. Wala pa po akong balak na sundan si Anika. Maging ako parang sobrang bilis niya rin na lumaki. Gusto ko po na mas ituon ang atensyon ko sa kanya. Marahang hinaplos si Adam ang kanyang kamay. At syempre, kung ano ang gusto ni Sofia, ay yun din naman ang gusto ko. Nandito lang kami nakasuporta sa inyong dalawa. Kung magkaroon man kayo ng anak ulit, ibalita nyo na lang sa amin. Namula ang mga pisngi niya dahil sa sinabi ng ginang. Matamis ang ngiti nito. Makahulog ang nakatingin sa kanilang dalawa ni Adam. Mom, nahihiya si Sofia. Komento ni Adam. Mahina niyang kinurot ang braso nito para sawayin ang lalaki. Hindi tita. Huwag kang mahiya, Sofia. Kung itatago mo man kay Adam, huwag sa amin. Marami akong alam na lugar kung saan makakapagsimula ka ng bagong buhay. Hindi ka na namin pababayaan at ang apo namin. Humalakhak silang tatlo. Noong tumingin siya sa lalaki, masama ang tingin nito sa ama. Halatang hindi natuwa.
Huwag kang makinig sa kanya, Lovey. Kasama mo kong gumawa, kaya kasama mo kung magpapalaki sa anak natin ulit. Hahanapin ako ni Anika. Favorite niya akong daddy. Daddy, tatawag mo ba ako? Sigaw ni Anika. Nakatingin ang nagtataka nitong mata sa kanila. Kumaway siya sa anak at pagkatapos ay umiling. Bumaling din naman kaagad ang atensyon ni Anika sa kanyang mga kalaro. Nagsalita rin si tita. Huwag mo siyang pakinggan, hindi maganda para sa bata na lumaki na hindi buo ang pamilya. Lalo na nakilala na niya si Adam, siguradong hahanapin niya rin ito kapag napapansin niyang matagal nang nawawala. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Alam ko po tita, naisip ko na rin po yan noon. Noong makilala ni Anika itong si Adam, nasakita ko na masigla siya. Hindi ko po kayang tiisin na hinahanap ng bata ang daddy niya. Maayos naman ba para sa'yo? Isipin na natin na oo, kailangan ni Anika itong si Adam. Komportable ka ba roon? Marahan na tanong muli ng tita. Matemes siyang ngumiti, lalo na kay Adam noong lumipat ang tingin nito sa kanya. Naghihintay sa kanyang sagot. Maayos po para sa akin. Nakikita ko naman po ang effort ay pinapakita ni Adam para sa akin at para sa bata. Naramdaman niya ang marahang paghaplos si Adam sa kanyang kamay. Alam ko na kulang pa ang lahat ng pinapakita ko. Marami pa akong dapat napunan. Marami akong pagkukulang sa iyo at kay Anika. Marami pa akong kailangan na patunayan. Thank you, Sofia. Gabi na noong makauwi ang tatlo mula sa mansyon ng mga magulang ni Adam. Tulog na si Anika. Masaya ang puso ni Sofia para siyang nabunutan ng tinig sa kanyang dibdib. Simula noong bumisita sila sa bahay ng mga magulang ni Adam, palagi ng mga ito na hinihiram si Anika para ito ang magbantay. Minsan ay magugulat na lang siya na nasa harapan na ito ng kanilang bahay para hiramin ang anak niya. Kuminsan ay tumutulong pa ang ginang sa kanya sa karenderya. Hindi lang business niya ang success, pati na rin yata ang love life dahil walang kupa si Adam sa pagpapakilig sa kanya araw-araw. Katulad ngayon, sinamahan siya ng binata na mamili ng mga kailangan niya sa karenderya. Hindi ito pumasok sa trabaho para makasama siya. Talagang wala kang gagawin ngayon? Hindi naman nawawala ng trabaho sa opisina kung papasok ako. Gusto ko lang na makasama ka ngayong araw dahil baka mas naging busy ako sa susunod. Gusto ko sana na ilabas ko kayong dalawa ni Anika. Naunahan lang ako ni Mama. 1 taon na rin simula noong malaman ko na ako pala ang tatay niya. Teka, natandaan mo pang araw na yun? Nakalimutan ko na nga eh. Gulat niyang puna. Paano ko ba makakalimutan ang araw na yun? So, 1 taon mo na rin pala akong binobola? Buti na lang natiis kita, Adam. Pangaasar niya. Kaagad itong napasingangot. Hindi mo ako natiis. Minahal mo lang talaga ako. Ang gwapo ko nga eh. At sino nagsabi sa'yo na gwapo ka? Si Mommy. Natatawa siyang tumango. Walang pangit na anak sa mata ng nanay. Makahulugan niyang hirit bago ito iniwan. Kaagad naman na tumakbo palapit sa kanya si Adam. Para sabayan siya sa paglalakad. Marami ka pa nabibilhin? Kaunti pa lang. Yung iba may stock naman tayo sa bahay kaya hindi ko na kailangan na bumili. Puno rin yung freezer na regalo mo sa akin noong birthday ko. Mabuti na lang talaga. Freezer ang regalo ko sa iyo para mayroon kang lalagyanan ng mga soft drinks at mga karne hindi pa naman gagamitin. Mas kinilig ako noong freezer ang regalo mo sa akin. Hindi bulaklak at kung anong mamahalin na bagay na hindi ko naman magagamit. Tinulungan ako ni Anika na mag-isip ng regalo na yun sa iyo. Tapos nagsumbong siya sa akin na nasira raw yung ref na ginagamit mo. Kaya yun ang naisip namin na bilhin para sa iyo. Ang gwapo ko naman kung sarili ko iregalo ko sa'yo. Napasinghal siya. Ang kapal talaga na mukha mo, Adam. Dinaig mo pa ang customer ko sa hanginan mo.
Para yung mga kabataan lang na kumain sa kalendarya noong isang araw. Napakamot ito sa kanyang batok. Ganoon ang galawan ng gwapo. Gwapo sa panaginip mo. Masakit mang isipin yun, pero yun ang katotohanan. Pogi! Bili na ng isda! Fresh na fresh pa ito katulad ko! Sabi ng isang tindera. Hinawakan nito ang kamay ni Adam na bakas din sa muka ang gulat. Napatakip siya ng bibig, pinipigilan ang sarili na humagalpak ng tawa. Bilisan mo para makamura tayo! Paengganyo niya sa lalaki. Manang, baka patay na yan. Natatawa ni Adam sagot sa babae nagtitinda. Nako Sir Pogi, fresh na fresh nga ito katulad ko. Hindi ka magsisisi. Tsaka lumalangoy pa ang mga yan. Tignan mo sir, single pa ako sir. Tuluyan na siyang humagalpak sa tawa. Napalingon sa kanyang dalawa. Si Adam na may tinatago rin na tawa at ang babae naman ay nagtataka. Magkano ba yan, Manang? Singit niya. 120 lang, Pogi, para sa'yo. Kaagad na dumapo ang tingin ng babae noong yapusin niya ang braso ni Adam. Sige, Manang. Pabili kami ng 3 kilo. Pasobrahan mo, ah. Nakangiti niya saad. Umasim ang itsura ng mukha nito. 150, ma'am, 1 kilo. Ibabalot ko na po. Mahal ang mga isda ngayon. Mahina kasi ang huli dahil tag-init. Nagtatago yata mga isda sa ilalim ng dagat. Takot na mainitan. Bakit naman nag-iba ang presyo ng isda? Kanina lang 120 sa asawa ko. Sayang, hindi na siya single. Nagkamali na siguro kayo narinig, ma'am. Napailing na lamang siya. Noong makalayo silang dalawa ni Adam sa tindahan ng isda, bawal pala ang mayroong discount kapag hindi na single ang tao. Patunay na gwapo ako. Sira ulo ka talaga. Sayang naman, nakamura pa sana tayo. Alam ko naman na magagalit ka. Ako na ang magbabayad sa isda. Pinapamigay mo na ako eh. Umaarting sagot ito habang yakap ang kanya sarili. Nakakatuwa kang pagmasan habang sabi mo sa tindera kanina na hindi ako pwede dahil pagmamayari mo na ako. Wala naman akong ginawang ganoon kanina ah. Patay mali siya niyang sagot. Oo na, hindi ka na selosa. Pangaasar pa ni Adam. Sa kabilang banda, aligaga ang buong pamilya ni Adam sa paghahanda para sa proposal na gagawin niya kay Sofia. 1 taon na simula noong nagkita silang muli, silang magkitang dalawa, at ngayon nila balak na kunin ang kamay nito. Kasama niya habang nabubuhay. Suportado naman siya ng kanyang pamilya. Dinahilan niyang gusto niyang makasama ang babae sa pamamalengke at mamaya pagkatapos silang mamili ay kukunin ng dalawa si Anika sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, alam niya na ito na ang babae na gusto niyang makasama sa habang buhay. Wala naman yatang tao dito sa mansyon niyo. Kanina pa tahimik. Wala namang sinabi si mama na aalis sila ngayon. Sana bukas na lang natin sinundo si Anika. Kung gusto pa nila makasamang apo nila. Mahabang sabi ni Sofia. Tila isa siyang baliw na lalaki habang pinagmamasdan ito. Wala namang sinabi sila, Mama. Hintayin na lang natin sila sa loob ng mansyon. Tatawagan ko na lang sila, Mama, para alam nilang nandito na tayo. Swestation pa nito. Noong makapasok sila sa mansyon, nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Sofia noong makita na walang ilaw sa loob. Lalo pang akala nito ay wala namang tao. Noong makarating sila sa sala, hinanda niya ang sarili. Nalaki ang mukha ni Sofia pagbukas ng ilaw noong makita siyang nakaluhod ang isang tuhod, hawak ang isang singsing. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong nito sa kanya. Alam ko na masyado ako mabagal para gawin ito. Alam ko na hindi ako basta-basta luluhod sa harapan mo dahil alam ko marami ka pang pangarap para sa iyo at sa pamilya mo. Hayaan mo ko na tulungan ka na abutin lahat ng pangarap mo.
Hayaan mo ko na masaksihan kung paano ka magtagumpay habang nasa tabi mo ko. Party ka na ng buhay ko. Party kayong dalawa ni Anika ng buhay ko. Will you marry me, Sofia? Joke ba to? Tanong nito habang pinupunasan ang mga luha. Natatawa siyang umiling sa babae. Maniniwala na ako ngayon na hindi naman ako gwapo, pero magiging mister mo naman. Maniwala ka na ngayon? Lumiwanag ang mukha niya. Totoo? Oh, ano pang hinihintay mo dyan, Adam? Baka magbago pang isip ko kung hindi mo sa akin isosot ang singsing na hawak mo. Mabilis ang bawat galaw niyang sinunod ang gusto ni Sofia. Pagkatapos niyang maisuot ang singsing, tumayo siya at mahigpit itong niyakap. Nakita niya ang paglabas ng kanyang mga kapamilya at papasok sa loob ng sala. Nakita niya ang pagtakbo paglapit ni Anika, dala nito ang bulaklak na hinanda niya para kay Sofia. Noong makita ito ni Sofia, kaagad nitong niyakap si Anika. Ang ganda-ganda mo po, Mama. Bakit ka po umiiyak? Kanina pa po kami naghahanda para i-surprise ka. Maingat na tanong nito sa ina habang pinupunasan ang mga luhang kumakawala sa pisngi nito. Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako. 'Di ba sinabi ko sa'yo noon, minsan iiyak tayo dahil masaya tayo? Ganoon yung nararamdaman ko ngayon. Sorry po, Master. Huwag kang umiyak. Singit niya rin. Hindi ko alam na ngayon mo gagawin ito. Ang dami mong pakulo sa buhay. Akala ko ay wala kang balak na magsadyoso sa buhay. Mabuti naman nga, Sofia. Masaya ako para sa inyong dalawa ni Adam. Sinabi ko na ito noon, pero sasabihin ko ulit ngayon. Welcome sa pamilya namin. Niyakap ng kanyang ama si Sofia, ganoon din ang kanyang ina na umiiyak sa tuwa. Nakita niya rin si Janice. Matamis itong ngumiti at nag-thumbs up sa kanya. Ma, ikaw pa yata ang mas naiiyak kaysa kay Sofia. Para naman na mawawala ako kung makaiyak ka. Pangaasar niya sa ina. Masama siya nitong tinignan. Hinampas ito ang inosente niyang ama na nagulat din. Mabuti naman naisipan mo na mag-asawa na. Naiiyak ako dahil sa tuwa. Mababawasan na ang mga sakit sa ulo mo. Pero kung si Sofia naman ang papasakitin mo ng ulo, binabalaan na kita na wag mong gagawin yan. Wag agad gagawa ng bata. Baka araw-arawin mo naman. Hayaan mo na magpahinga. Mahina siyang napamasay sa kanyang batok. Mami, nasarapan tayo ng bata. Huwag mo sabihin yan. Paalala niya. Okay lang naman po ako. Tipong sagot ni Anika. Masaya po ako para kay Mama at kay Daddy. Magpapakasal na raw sila, sabi ni Tita Janice. Natigilan silang lahat at napalingon sa pinto noong marinig ang isang malakas sa tiling ng babae. Doon niya nakita si Dolor. Pinupunasan nito ang luha habang nakatingin kay Sofia na kaagad naman na tumakbo para salubungin ito. Ano ba yan, best friend? Galing pa ako sa work. Hindi ko tuloy nakita kung paano ka umawra kanina. Hindi ko tuloy nakita. Nakangisi siyang lumapit sa magkaibigan. Inakbayan niya si Sofia. Hindi ka naman galing sa trabaho, Dolor. Nandoon ka nga sa palengke kanina. Nakita kita, mayroong kasamang lalaki. Nalaki ang mga mata ni Dolor para itong isang suspect na nahuli sa krimen nitong ginawa. Sa palengke? Nakita mo ko kanina? Bakit hindi mo ko nilapitan? Ayaw mo talaga yata akong pumunta ngayon, Adam. Madramang sagot nito. Ikaw, Dolor, sino bang lalaki na kasama mo? Hindi ito nakapagsalita. Niyakap lang nito muli si Sofia. Naku, best friend, hindi ko naman yung jowa para ikwento ko sa'yo. Dapat kayo ang bida rito. Bida-bida lang talaga ako. Kwento mo sa akin yung bukas. Tignan ko kung papasa. Papasa yun? Mukhang masarap eh. Mahinang tilipan ni Dolor.
Napailing na lamang siya sa kalokohan ng magkaibigan. Masaya siya dahil masaya rin itong si Sofia. Hindi maipaliwanag ni Adam ang sayang nararamdaman. Buong buo siya. Hindi niya akalain sa buhay niya na makikilala niya si Sofia. Mahal na mahal niya ito. Handa siyang gawin ang lahat dahil kahit magiging asawa na niya ito, hindi siya titigil na patunayan kung gaano niya ito kamahal. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!